Narito naman po iba pa mga balita. Sa madilim na bahagi ng Zamora Interlink sa Pandacan, Maynila, natagpo ang wala ng buhay ang isang lalaki pasado alas 2 na madaling araw. Ayon sa isang traffic enforcer, rumisponde sila sa lugar sa pag-aakalang may naaksidenteng motorcycle rider. Pumunta po agad kami ron para rumisponde. Nakita po namin wala pong involved na motor. Para nakita po namin yung tao na may tama ng barel, kaya nag-report po agad kami sa pulis para pumawakan nila tong kaso na nangyari dito sa taas ng Zamora Bridge. Kinilala ang biktimang si Mark Berano, 20 taong gulang at residente ng Pandacan, Maynila. Nagtamo siya ng 3 tama ng bala sa dibdib. Sabi ng MPD Homicide Division, posibleng sa lugar pinagbabaril ang biktima dahil sa 2 basyon ng bala ng kaliber 45 na nakuha. Wala naman makapagsabi kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen. James Agustin, GMA News. Sa surveillance video ng QCPD DSOU, makikita ang 69-year-old na si Amando Duyo na siyang mismong sumusuri sa mga pasyente sa isang clinic sa Cubao, Quezon City. Conduct tayo ng operation with regards doon sa isang tao na nagsasagawa ng paggamot sa mata nang hindi siya allowed ng batas. Mayo raw ng unang i-surveillance si Duyo matapos daw may magsumbong sa pulis ng illegal nitong gawain. Hunyo 3 naman ang magbigay ng paunang bayad sa salamin at kahapon naman nabayaran ng kabuuan nitong presyo. Lumalabas sa investigasyon na si Duyo ay isang optician at ang kanyang namatay na asawa ang optometrist. Tinutulungan ko ang aking hipag na nangangailangan ng tulong nung siya maoperahan kasi. Pag-check pa ng mga pulis sa PRC, wala siya sa listahan ng pumasok optometrist. Wala rin daw tamang business permit si Duyo. Ayon sa suspect, taong 2011 pa raw siya nagsimulang mag-practice bilang optometrist kahit na wala siyang lisensya. Katunayan. Tay, sabi po, dati na raw kayo nahuli ng PRC sa ganito pong klaseng paratang. Totoo po ba ito? Nakariting ngayon ang suspect sa Camp Karingal at naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 8050 o Act Regulating the Practice of Optometry, Upgrading Optometric Education, Integrating Optometrists, and for other purposes. Jay Sabale, GMA News. Tila may sira ang truck na ito, kaya iginilid ang nagmamaneho at pahinante sa Roas Boulevard Corner EDSA sa Pasay City. Sa gitna ng pagkukumpuni, bigla raw may dumating na wrecker. May mga lalaki mula sa tow truck na sumampa sa gawing manibela. Kasabay nito, nawala ang kanilang susi. Kahit naayos na nila ang sasakyan, nato naman ito dahil hindi na nila ito mamaneho. Ano yan sa susi niyo? Bali nawala, sir. Yun po. Kaya hindi po kami agad makaalis, sir. Nakaabala po kami dito, sir. Pero natunugan ng responding traffic enforcer ang malakidlat na modus ng mga tauhan ng tow truck. Actually, naabutan namin kanina sira na yung strainer. Ngayon, sabi ko, sige, punta na. Umalis yung tao ko, kinuha muna yung lisensya at pinuntahan ako sa opisina. Pagbalik ko, may towing na. Naano ko yung towing, sabi ko, ba't nyo hilahin kaagad ka ako? Sabi nito, nagawa na daw, papaanda rin na. Baka ko bitawan nyo yan. Hindi sir, pinapaila ito ni SPO1 Bautista sabi sa akin. Sabi ko, sino si SPO1 Bautista? Ipaharap nyo sa amin. Sabi kong ganun. Sir, nandun nga sa kanya yung lisensya. Paano sa kanya yung lisensya? Ihawak namin yung lisensya. Dagdag ni Payumo, wala raw ID ang mga empleyado ng SMD Trucking Services. Kaya kinumpiska niya rin ang susi ng tow truck. Pero itinatanggi ng mga empleyado ng tow truck na sila ang kumuha ng susi. Kinausap din ni Payumo sa telepono ang namamahala sa SMD Trucking Services. Pagsasabihan daw nila ang kanilang mga empleyado. Ang ending, ang tow truck na tow ng kasamahan nila at dali-daling iniwan ang hihilahin sa anong truck. Yun nga lang, hindi rin pala nakaligtas ang naunang truck na nasiraan dahil expired na rin ang papeles nila. Bam Alegre, GMA News. Mismong si pambansang kamao Manny Pacquiao ang nanguna sa training nila ng mga boksingero sa Acharon Sports Complex sa General Santos City. Kasama niya ang ilang nakababatang boksingero at sparring partners, ang Mexicanong si Adrian Young at Australianong si George Cambosos Jr. Nakalabing isang lap sila sa track oval kaninang alas 6:30 ng umaga. Pati ang asong si Pacman humabol sa grupo.
Pagkatapos nag-shadow boxing sila at core exercises. Ayon kay Coach Freddie Roach, mas makakapag-focus sila sa ensayo ngayong naka-break ang Senado. He's used to being home and this is his home base for him and he's comfortable here and there's a lot less people here. I mean, the gym in Manila were quite crowded. Nasa 80% na raw ang kondisyon ni Pacman ngayon. Ayon kay Coach Freddie Roach, focus nila sa training ay yung kombinasyon at speed laban sa agresibong estilo ni Jeff Horn. Ayon sa 8th Division World Champion, inspirasyon niya sa laban ang mga kababayang apektado ng gulo at sakuna. Ang sambayan ng Pilipino para sa kahangalan ng ating bansa. Inaalay ko ang laban na ito, especially sa mga pamilya na naapektuhan ng terrorism sa Marawi. Yung mga pamilya na naapektuhan sa bagyo, sa baha. Mav Gonzalez, GMA News.